resolution every year. Actually, kaya siya sinabing resolution kasi meron na namang Parang inuulit na naman na nagbabakasakali na ito yung solusyon. O sabihin mo sa katabi mo, pakitanong mo nga, yung 2015 na resolution, nangyari ba? Naging solusyon ba talaga? And do you believe there is only one solution according to the Bible? Do you believe that there is only one solution according to the Bible? God is the solution. Amen. Kaya po ang ginagawa natin, this 2016, mas tinatama po natin ang foundation, ang fundamentals, and basic ng Doulas for Christ, na we believe ayaw namin i-misrepresent kung ano ang nasa puso at kung ano ang nasa isip ng ating Panginoon. Kaya, it's very important to this 2016, magkaroon talaga tayo ng malinaw na resolution. Sino dito gumawa na ng resolution? O, taas ang kamay. Sino gumawa ng resolution? Yung iba wala. Okay. Alam nyo, bibigyan ko kayo ng tip sa paggawa ng resolution para hindi siya palaging sa 2017 may resolution na naman. Sa 2018, may resolution na naman. Kasi mukhang ang ginawa nating 2015 and 2016 na solution ay hindi talaga solution. Kaya gumagawa na naman tayo ng resolution. Are getting it? Sino gusto talaga ng talagang eto talaga yung solution? Kaya dapat pala ang pundasyon ng lahat ng ating decision making, first, this is the resolution. Okay? So, ito po yung foundation na principle na isi-share, na hindi pa po ito yung aking topic. Pero, yun lang yung intro ko about resolution. Number one, the Word of God should always be our final authority. That is the best resolution. Amen. And that should be our final solution in our life. That is the solution that the Word of God should always be our final authority. Sabihin mo sa katabi mo, yan ang solusyon. Hindi yan napapalitan kahit mag-2020 pa. Hindi yan mapapalitan kahit mag-2030 pa. Kahit mag-pass pa tong age na to, itong generation na to, itong century na to, itong millennium na to, hindi yan mababago. Because the Word of God is forever. Amen. Everything will pass away, but only the Word of God lives and stays forever. Kaya I want everybody in Doulas for Christ, of course, everybody in the Christian world, I want everybody really to make the Word of God our final authority. So, saan ang Bible nyo? Alam nyo kung ako sa inyo, bumili kayo ng hardbound na Bible. Wag puro yung nakalagay dyan sa phone nyo o kaya iPad nyo. It will be better. Sino meron pang hard na Bible, hard copy? Bumili kayo. Kasi kahit ako hanggang ngayon, bumibili pa rin ako. Kasi baka mawala ng charge yung ating mga yung iPhone nyo, mawawala. Pero etong Bible nyo na hard copy, palaging may charge. Sabi mo, bili ka ng Bible mo na hard copy kasi hindi to nalolobat. Okay? Hindi rin to nanonobat. Ito ay palaging may bat. Amen. Amen. Okay, gawin niyo po yung pambagong taon natin sa sarili natin. Kasi po ako, ginagawa ko, binamark ko, para makita ko kung natatapos ko ba yung Bible, nababasa ko ba, o na-memorize ko ba. Nakukuha niyo po ba yung ibig kong sabihin? Kasi po yan po yung pinaka-foundation, yan po yung pinaka-fundamental, yan po yung pinaka-basic, yan po yung pinaka-essence ng Christianity. Kaya po hindi po kayo pwedeng mawala sa Bible. Kaya you need to love the Word of God. Say to your neighbor, your final authority should be the Word of God. O lakas nyo.
Sabi mo yun sa katabi mo, your final authority should be the Word of God. Hindi salita ng kapitbahay, hindi salita ng misis, hindi salita ng asawa, hindi salita ng galit ng mga kaopisina, hindi salita ng galit ng mga kaibigan, hindi salita ng kung sino mang mabait lang, sapagkat ang pagiging mabait ay hindi sapat. To be good is not enough. You need to be godly. Amen. So we need the Word of God. So again, sasabihin natin, I love the Word of God. Okay? Say to your neighbor, I love the Word of God. Sa mag-asawa, sa pamilya, dapat, I love the Word of God. This is the final authority. Ayokong wala kayong gana sa pagsasalita, no, na hindi pwedeng gano'n, na. Gusto ko may gana kayo. Okay? Kasi wala ang buhay, wala rin lang ang buhay, para pa saan mag-January 10 na naman, gano'n na naman ang buhay. Hindi pwedeng gano'n. Kung wala kang gana noon sa Word of God, hindi pwede. Sabihin mo, ay baguhin mo, hindi ka talaga pwedeng walang gana sa Word of God. Kailangan may gana ka. Hindi pwedeng hindi mo susundin ang Word of God, susundin mo talaga. Kasi masisira ang buhay mo. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo, tumingin ka sa akin. Tumingin ka. Sayang ang January na naman, magpe-February na naman tayo. Okay? Ano, nakinig na ba yung katabi mo? Nakinig na? Sabi mo, alam kong magkaaway tayo kanina, pero magkaisa na tayo ngayon. Bati na tayo dahil sa Word of God. Amen. Amen. Magkaiba prinsipyo natin, pero dahil sa salita ng Diyos, magkaisa na tayo. Amen. So it doesn't matter kung ano pagkakaiba nyo, personal nyo yon. Pero pag salita ng Diyos, isa lang tayo. Amen. Sabihin mo, kung galit ka man sa akin, okay na, tanggap ko. Pero pag Word of God, yun na yun. Magkaisa na naman tayo, bati na naman tayo. Amen. Sa mag-asawa, walang maghihiwalay, bawal. Okay? Sa mag-asawa, bawal yung nag-aaway. Amen. 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 Okay? Pagdating sa Word of God, magkaisa tayo dapat. Kung ano man yung mga differences natin, no problem. As long as we have the Word of God, we are one. Amen. Kaya gusto ko po, ang salita ng Diyos, eto lang yung nagpapaisa sa atin. Alam kong meron tayong pagkakaiba lahat. Pero ang maganda, ang final authority natin ay salita ng Panginoon. At yun ang tunay na nagbabago ng ating buhay. So walang pakialam yung prinsipyo natin, kung ano paniniwala na natin. As long as we have the Word of God will always unite us and make us one. Amen. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, amen ba? Malinaw ba? Okay, dapat malinaw yon. Sa loob ng campus, isa lang tayo. Amen. Sa pamilya, isa lang tayo. Sa marketplace, isa lang tayo. Sa gobyerno, isa lang tayo. Kahit saan tayo pumunta, nagkakaisa tayo dahil may salita ng ating Panginoon. Ito lamang po ang tanging magkakaisa sa ating bansa at magbibigay at magpapanatili ng kapayapaan. Kaya hindi tayo pwedeng walang salita ng Panginoon. Because the Word of God will bring order to our lives. Right? Amen. Ayun, buti dito may nag-amen. Kailangan maraming amen kayo. Alam niyo bang ibig sabihin ng amen? It's all about Jesus Christ. He said, yes, Lord, it's amen for the glory of the Father. And yun ang ibig sabihin po ng amen. Hindi po siya yung patuldok na, sige, tumigil ka na, amen. No. When I said amen, tinutuldukan natin ng in Jesus' name, and that is for the glory of the Father. Yun po ang ibig sabihin ng amen. Can you hear that? Kaya nakakasiguro tayo na ano po bang araw na ngayon? Anong date na ngayon? January 3. O handa pa ba kayo mag-January 4? Hindi ba nasayang ang January 1? Hindi ba nasayang ang January 2? Kasi po mas maigi na nagsisimula pa lang ang taon ay maingat na tayo sa pagkikinabukasan. Kasi maaring maubos na naman natin ang buong Enero na walang nangyayari. Pero ngayon, I believe, meron tayong mas matibay na pundasyon. Bakit natin hinahayaan ng isang araw ay lumipas? At may magandang paglipas at may nangyayari.
Because we believe that Jesus is Lord, and we believe that the Word of God is the final authority. Okay, next. Altogether, the good resolution is everybody will serve. Say it to your neighbor, everybody will serve. Because our foundation is this. That is in Matthew chapter 22, verse 37, 38, and 39. And Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20. This is the foundation of Doulas for Christ. Ang Doulas for Christ ay nag-e-exist dahil sa mga salitang ito. And this is the reason why the body of Christ also exists. In Matthew chapter 22, verse 37, 38, and 39, it is written, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And that is the first and the greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. When you love your neighbor as yourself, the greatest manifestation is service. We need to serve. That's why it is also written in the Word of God in Ephesians chapter 4, verse 11, 12, and 13. It is Christ who gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to prepare God's people for works of service. So talaga tayo pala po ay umaattend ng mga services, kaya pala po tayo po ay tinetrain, kaya pala po tayo ay ine-equip, kaya pala po kayo ay nagtatrabaho, kaya pala kayo ay nag-aaral, because that is part of our training as a person, because everything will be used for works of service. So sabi mo, kaya ka pala nag-aaral para mag-serve. Is that an amen? Kaya ka pala nagtatrabaho para mag-serve. Kaya ka pala umaattend ng cell group para mag-serve. Kaya ka pala umaattend ng service dito para mag-serve. Kaya ka pala nasa bahay mo bilang anak, bilang nanay, bilang kapamilya, bilang kapatid, para mag-serve. Is that a wonderful thing? So ibig sabihin, it is a lifestyle that everybody is being equipped, everybody tumatanda, patanda ng patanda, tinatrain ng mga chores, maraming ginagawa, so that your muscles be trained. Sino dito may ginagawa? Sino dito ayaw ng may ginagawa? O taas dito yung may ginagawa. Bawal ang walang ginagawa. Bawal ang hindi busy. Can you hear that? Sino dito busy? Gagawa kayo ng paraan na busy kayo palagi, because if you have a mind that is sluggard and it's not really working, sabi mo nga sa katabi mo, yung brain dapat ginagamit. Huwag sayangin ng 2016. Okay? Sabi mo, gamitin ang brain. Okay, kaya kailangan busy tayo. Sino dito masaya itong 2016 gagawin niyang busy ang buhay niya? Hindi excuse ang pagiging busy. Ang busyness, yan ang pinakamagandang mangyayari sa buhay natin. Ibig sabihin, magiging fruitful tayo lalo. Amen? Kaya maghahanap tayo ng pagkakatrabahuan. Maghahanap tayo na gagalaw. Kahit sa bahay, Nay, kailangan kong maging busy. Meron ka bang papalinis dito? Meron ka bang papahugasan dito, Nay? Meron ka bang ipapalampaso dito, Nay? Ang bubong ba natin ay malinis? Sino naniniwala dapat ganun tayo? Amen? Bagong taon ay magbagong buhay. Kaya sa opisina, boss, ano pa gusto mong gawin ko? O, eto solusyonan mo. O, sige, boss, gagawa ako ng paraan. So, hindi na pinag-uusapan ng sweldo. You know, you will be busy throughout the year, busy solving problems, deciding godly things according to biblical perspective. Amen. Sino dito ulit magiging busy? Yan, kaya ngayon, ang gagawin natin bilang mga Kristiyano, bilang anak ng Panginoon, iisipin natin, yes Lord, gusto ko maging busy. Hindi excuse, yung hindi na busy ako, kailangan busy talaga ako. Kaya walang magsasabi na, kasi busy ako eh. Hindi nga yun eh. Buti na lang busy ka, yan ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa'yo, busy ka. O sabihin mo sa katabi mo, buti na lang busy ka, yan ang pinakamagandang mangyayari.
Kasi yan yung opportunity na nagsaserve tayo. Amen. Kaya parang hindi na bago ng bago sa inyo yung paglilingkod. Yung parang pag tayo, alam mo, paglingkuran mo yan. Kailangan maging mabait ka dyan. Alam mo, kailangan gawin natin to sa opisina. Alam mo, kailangan natin gawin to. Magsilbi tayo sa ibang tao. Alam mo ngayon, hindi na natin yung pinag-uusapan. Kasi normal na natin yung gagawin. Amen. Amen. Hindi na kayo pinagtutulakan gumawa ng mabuti at gumawa ng maayos at maging busy sa kung ano ang gustong gawin ng Panginoon, na gagamitin kayo ng Panginoon. Kasi alam nyo, natural na sa buhay nyo na kayo ay naglilingkod. Sino dito nag-aaral? Sino dito maglilingkod sa eskwelahan? Hindi sakit ng ulo ng eskwelahan. Amen. Hindi sakit ng ulo ng teacher. Hindi nagdudumi ng paaralan. Hindi palaging nakikibaka sa paaralan. Ngunit, ikaw ang nagdadagdag ng solusyon. At ikaw ang solusyon kung ano man ang nangyayari sa paaralan na nalalaman mo na hindi nakakabuti o tingin mo na merong mas mabuti. Is that right? Kasi ikaw, nasa puso na natin ang tunay na paglilingkod. Paglilingkod sa paaralan, paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa ating mga opisina, paglilingkod sa ating mga bahay. Sino dito excited na naman maghugas ng plato at maglampaso? Yan. Sino dito excited na kahit na mababa ang sweldo, paglilingkuran ng boss na maigi? Paglilingkuran ng kumpanya na maigi? Sino dito excited sa bansa na meron siyang nakikitang kakaibang mangyayari sa bansa? Paasenso ng paasenso. Kaya mag-aaral tayong mabuti, mag-aaral tayo, magtatrabaho tayong maigi. Sisiguraduhin natin na nakakapag-contribute tayo sa economy. Is that an amen? Kaya sa atin, bilang dulos, hindi na question sa atin ang paglilingkod. Sino naman dito handang maglingkod sa mga buhay na nasisira? Sino dito handa na pag nakikita nyo, merong buhay na nagkakaproblema o alam mong pasira, sino dito willing tumulong dun sa buhay na yon? Oy, tumulong kayo, itaas yung kamay nyo, hindi pwedeng hindi. Wala kayong karapatang humindi, mahiya kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi balang araw, mangangailangan din tayo ng tulong. Hindi sa lahat ng oras tayo ay malakas. Kaya, ang importante, habang meron tayong pagkakataon na maglingkod at tumulong tayo. Kasi balang araw, mangangailangan din tayo ng tulong. Meron tutulong sa atin sapagkat namuhunan tayo. Because the Bible declares, what you sow, you will reap. Are you happy about it? Are you happy? Lumilinaw ba yon? Okay? At yung pangatlo, ito yung isa sa pinakamaganda. Yung una, the Word of God is the final authority. Pangalawa, yung service natin. Alam mo ang pangatlo, reaching out the lost and bringing them to spiritual maturity. Sino excited doon? Sino excited doon? Yun, dapat ma-excite tayo that we will reach out to the lost. And we will bring them in and build them up to spiritual maturity. Ano mo, ganito lang klaseng application yon. O sige, tingnan mo yung katabi mo. Ayan. So yung katabi mo ba na yan, natutulungan kang mag-mature o napapa-immature ka niyan? Ganun lang kasimple tanong doon. Yang bang kaibigan mo na yan, natutulungan kang mag-mature o natutulungan kang maging immature? Yung bang mga asawa natin ay natutulungan nating mag-mature o natutulungan natin o natuturuan nating maging immature? Kamusta naman ang mga kabataan? Mga kabataan, itaas ang kamay. Ano ang masasabi nyo sa sarili nyo? Nakakatulong ba kayo na magpamature ng kaeskwela? O nakakasira tayo ng buhay at nagpapa-immature ng classmate? Alam mo, okay lang mangopya. Alam mo, it's better to cheat than to repeat. Yan yung mga pampa-immature. Sino dito Christian? Yung iba hindi. Ano kayo? Kanino kayo kaanib? Wala, lahat kayo Christian dapat. Lahat kayo maka-Diyos. Taas ang kamay.
Kahit first time ka dito, dapat Christian ka, dapat maka-Diyos ka. O kung hindi ka maka-Diyos, ano ka? Sino gusto mong kaanib? Ganun lang kasimple yun. Minsan kasi we're trying to spiritualize things, but the truth is, kanino ba gusto makonek? Kanino ba gusto makinig? Sino ba gusto mong kaanib? Gusto mo ba pasira ang buhay o paayos ang buhay? Right? Kaya it's good to mature. Are you getting it? Oh, Christian ulit. Sino dito ulit Christian? Okay. Sabi nga ni Miss Universe, to be a Christian is both an honor and a responsibility. Whatever things na meron ka, na binigay sa'yo ng Panginoon, gamitin mo to transform this nation. So whatever issues and concern that the land has, your family has or have, please, whatever power that you have the mind of God, you have the strength of Christ, you have the blood of our Lord Jesus Christ. Christ is in you. You are anointed. I tell you, I think you can make a difference in the lives of other people. Amen. So hindi lang tayo Kristyanuhan. Alam natin, yes, I am a Christian. And to be a Christian is both an honor and a responsibility. So hindi lang siya basta kantahan, hindi lang siya taasan ng kamay, pero naniniwala tayo, yes, I am honored that I have God, but I know meron akong gagawin kasi kaisa ako ng Panginoon. That's why in the Word of God, you love God with all your heart, soul, and strength. That is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Amen. Is that a wonderful resolution in our life? Alam nyo, pag meron tayo niyan, may nakikita kayong vision, nakikita nyo yung kung paano aasenso kayo at ibang mga tao sa paligid natin. Remember kung ano yung vision natin? That's why our vision is to win souls and making disciples. Kaya po dinitel natin yung vision natin. Hindi vague. Yes, we will win souls and make disciples. Because that is written in Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20. All power and authority has been given to me. Kaya nga, Christianity is both an honor and a responsibility. It was given to me. And then, this is my responsibility. I will go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age. And that is the best verse ever with Matthew chapter 22, verse 37, 38, and 39. Because that is the Great Commission and the Great Commandment. Kaya po, nilinaw natin yung vision na maa-apply natin na very practical. We have a vision first, vision for yourself and you as a leader. Do you believe that you are a leader? You are not just ordinary human being there. You are a leader. You are appointed. You are appointed by God. Amen. You need to have a vision for yourself and for you as a leader and you as a person as a leader. You need to have a vision for your team or the people around you and their future. You need to have a vision for your church. We in the church, in the body of Christ, na tayo nag-i-spearhead ng transformation ng nation natin sa magitan ng salita ng ating Panginoon at sa magitan ng Panginoon, dapat magkaisa tayo na meron tayong iniisip na future para sa church and its future. And we have a vision for the city, for Manila, NCR. Kung saan ka naroon, we need to have a vision. We need to have a vision for the nation. So our vision is nation transformation.
Kaya po tayo ay palaging nananalangin, lalo-lalo na sa darating na eleksyon. Sino dito, alam mo, malapit na ang eleksyon at naghahanda sa eleksyon at ipinapanalangin na kung sino yung iboboto natin o kung sino man ang talagang candidate for all the mga presidentiables or sa Senate or sa Congress, sa mayor or sa ano pang mga position. Because we have a vision. So sinisiguro natin na tayo ay kabalikat doon sa vision na to. And we have a vision for the next generation. Sino excited sa next generation? Kaya lahat dito sa Doulas for Christ, kahit anong edad natin, we are looking forward for the next generation. Our obligation and our responsibility to make the next generation, to make the future a better future for the next generation. Sino kasama ko doon? Mga matatanda o yung mga edad na 80, edad na 70, 60, 50, 40, yung wala na sa campuses, dapat pinag-iigihan talaga natin. Na iniisip talaga natin na merong future na dapat mas maganda sa kinalalagyan nating future. Amen. Amen. Can you say sa sarili natin, halimbawa ikaw sasabihin mo, alam ko may ginagawa ako para mas madali na sa next generation at sa future generation ang buhay. Sinisiguro ko yung godly generation ay hindi mawawala. Sinisiguro ko na hindi mapapariwara ang buhay ng next generation dahil may tinatanim akong maganda dito sa present generation. Sinong tumataas ang kamay na ginagawa niya ang dapat niyang gawin? Come on, taas niyo ang kamay niyo. Lahat kayo, kailangan may ginagawa tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan may ginagawa tayo. Kahit first time ka pa lang dito, may gagawin talaga tayong pampaganda at pampabuti at pampaigi at pang-develop. Kasi maraming generation ang lumipas nang hindi nag-isip para sa present generation na yon, natin ngayon. Kaya sa generation natin ngayon, nakakita tayo ng kahirapan. Pero sino naniniwala, meron tayong ginagawa ngayon sa generation natin na ang susunod na henerasyon ay mas magiging madali para sa kanila. Amen? Sabi mo, Amen! Kaya ito po ang ginagawa ng simbahan natin. We care for the next generation. We care for the future generation. Kasi po, kung hindi namin kayo aayusin, kung hindi po kami magiging responsable, sinisiguro ko po, pwedeng masira po ang buhay at yung nation natin ay mapasira ng pasira. Yung mga politician po natin ngayon, yan po yung bunga ng maling generation. Kaya po nasira ang bansa natin kasi merong generation na hindi na alagaan, hindi na gawang godly. Kaya po nagkaganyan ang gobyerno natin. Pero ngayon, magiging responsable tayo na hindi pa sira ang bayan natin. Alam natin, paayos ang bayan natin. Amen. And so we are discipling this generation. And with the strength that we have, maybe at least after 10 years, we can still be alive, and 20 years because you are godly. You can preserve 30 years. You can preserve 40 years. You can preserve 50 years of the nation. Amen. Because naturally, you are the salt and the light of this world. Kaya po tayo, we win, we consolidate, we disciple, we send. We see to it that we reach out people. We see to it that we bring them in the church, in the family of God. We see to it that we build them up, and we need to see to it that we train them so that they can be the future leaders of the land. Can we give a round of applause? Hallelujah. And that is our vision. At yan ang gagawin natin. Nakafocus tayo sa
sa 2016. Sino po dito naka-attend na ng prayer sa Luneta? Okay. So yung hindi pa po uma-attend, pumunta na po kayo. Sapagkat po ay mababagbag po ang inyong damdamin. Sapagkat naniniwala po ako sa kilometer 0 na yon, doon po nagsisimula ang lahat. Kailangan pong ibalik po muli natin ang alab ng puso sa dibdib ko ay buhay. Amen. At naniniwala pa rin tayo na may lupang hinirang at ito ay bayan ng mga bagiting. Amen. Amen. Kantahin kaya natin yung lupang hinirang. Kaya pa ba? Yung naiiyak pa kayo. Bayang magiliw. Kaya nyo pa? Wala sa atin. Bayang magiliw. Pero sa silanganan, halab ng puso. Samantalang pag kumakanta ng love song, napapaganon yan. Diba? Pero pag tungkol kay Lord yung kakantayan ng, oh, I love you with the love. Ganyan na, oh, I love you with the love of the Lord. Pero pag love song, oh, I love you. Talagang napapapikit pa yan. Tama? Kaya pag kinanta rin yung lupang hinirang, kantahin kaya natin yun nang umiiyak kayo. May hugot pa ka ba kaya? May hugot pa? Bayang mag-iliw. Yung napapanood, perlas ng silangan. Napapaiyak. Wala tayo napapaiyak na lang pag may laban si Pacquiao. Boxing lang. Is that right? Pero kailangan ibalik talaga natin ang alab ng puso sa dibdib natin ay dapat ay buhay. Kaya kaya nating sabihin yung dulo ng kanta, ang mamatay ng dahil sa'yo. Amen? O baka may iba kayong lupang hinirang. I think that should be our anthem to love our land. Amen? Amen? So we are not doing church. We are doing the vision of our Lord Jesus Christ. We are not churchy here. We are not religious. We have the objective. We want our organizational outcome. We want to produce the things that we want to produce because we believe that we are liable for the next generation. Kaya mapapansin nyo, yung unity ng body of Christ at yung spirit ng body of Christ is alam. Walang hiwa-hiwalay. Kahit saan ka man umaattend, maganda dapat isa lang ang puso natin. Kahit saan ka man pumupunta, kaya nasa eskwelahan ka, kaya nasa cell group ka, kaya nandito ka, isa lang talaga ang nasa puso natin. Ginagawa natin ang ginagawa natin sapagkat malinaw ang vision natin. May alab ang aking puso at ang mamatay ng dahil sa'yo. We are doing this vision to transform this nation. And if we want to transform this nation, we need to reach out to the lost. Bring them in and train them for spiritual maturity. Amen. Okay? So kaya po tayo po ay kailangan, hindi man kayo araw-araw makapunta sa Luneta, kailangan po, bilang Doulas for Christ, kailangan po pumunta kayo. Gusto ko po magkakaisa ang puso natin doon. Amen. Sino dito pupunta sa Luneta 5:30? Yun ang maganda, 5:30 to 6:30, meron pang tinapay po doon na libre. Minsan may taho. Okay? Pero I love to be there. Kasi ngayon lang ulit ako nakapunta sa Luneta. So, masaya ako na preserve ang Luneta. Sino nakakita paganda ng paganda ang Pilipinas? It's really more fun in the Philippines. It's really more fun. Kaya dapat tayo maka-appreciate Luneta Park, Rizal Park, ma-appreciate natin ang gusto. At maganda, tayo yung church na naglulupang hinirang doon sa araw-araw. Are you happy and are you proud of it? Amen? Okay. Minsan matagal na natin hindi nakakanta yung lupang hinirang. Pero dahil nagpe-pray tayo palagi doon, everyday ang Doulas for Christ, sila yung naglulupang hinirang doon sa Rizal Park. Okay? So let's open Ezekiel chapter 37. Okay? Basahin po natin yan. Ezekiel chapter 37.
Okay, this is all about the dry bones. Because our goal is to reach the lost. Okay? We reach the lost, we bring them into the church, and build them up for spiritual maturity. So hindi lang natin, lahat tayo, hindi lang natin dadalhin dito sa lugar na to. Hindi lang natin i-connect sa atin o i-connect sa Lord. Sisiguraduhin natin na may mangyayari sa buhay niyan. Sino naniniwala maraming tao sa paligid natin ang tuyong-tuyo at patay na patay? O, taas ang kamay. Sino nakakakita? Maraming tuyo, maraming patay. Zombie na lang yan. Kaya na lang naandyan yan para kumain. Obligado na lang. But there's no life. Wala nang buhay. Kaya etong Ezekiel 37, in which ang focus natin ay prayer, in which lahat ng focus natin is reaching out to the lost, gusto ko lahat tayo nakafocus dito sa Ezekiel 37 all throughout the year. Sisiguraduhin natin lahat ng tuyo magkakaroon ulit ng magiging fresh ulit. Lahat ng patay mabubuhay ulit. Sino naniwala yun ang mangyayari? We will speak the word. Babasahin natin dito, makikita nyo yan. We will speak the word. At hindi lang, we will speak the word. We will expect for miracles. Say it with me. We will speak the word. Okay, that is number one. Speak the word. Not just your word, but we will speak the word of God. Okay? And number two, ano yung number two? Yung sinabi ko sa inyo? Expect for miracle. Okay, ulit. Number one, we will speak the word of God. Number two, we will expect for miracle. And number three, the dead will be alive again. Maraming patay at magkakaroon ng buhay na muli. Sino masaya ganun ang mangyayari? Sino masaya ganun ang mangyayari? Pag nagsalita tayo, nagamit ang salita ng Panginoon, may mangyayari. Because the Word of God is alive and active. Patay man yan ngayon, the Word of God is alive and active. Amen. Walang pakiramdam, the Word of God is sharper than any double-edged sword. No one can penetrate. The Word of God can penetrate into dividing soul, joint, spirit, even sinuses of man. And whatever in the heart of man is, it is the Word of God who will judge the thought and the heart of man. Kaya sinabi dito, we will just speak the word. Pag binasa natin yung Ezekiel, you will just speak the word. Number two, expect for miracle. Number three, the dead will be alive again. Can you hear that? Ano yung number one? Speak the word. Kaya sabihin mo sa katabi mo, we will speak the word of God. Sa mga lost, sa mga makakatabi natin, natural na dapat sa atin na nag-i-speak ng word of God. Amen. Hindi mo man sabihin yung verses, but you are prophesying the word of God. You are sharing the word of God. You are using the word of God to give life to that person. At number two, expect for miracle. And number three, the dead will be alive again. Yung wala ng laman, magkakalaman. Yung tuyong-tuyong buto, magkakaroon ulit ng kapasidad. Okay? Magkakaroon ulit siya ng buhay. Yung walang skin, magkakaskin ulit. Yung walang flesh, magkaka-flesh ulit. Yung walang life, magkaka-life ulit. Yun ang mangyayari sa atin when we pray. And so I want you to know that prayer is very important. We need to talk to God because we believe in prayer, miracles and after miracles will happen. Sino naniniwala? Through prayer, miracle will happen.
Hindi tayo titigil sa pananalangin. Alam natin, the power of God is in prayer. We believe that in prayer, we can connect to the supernatural. We believe that through prayer, we can connect to God. And through prayer, the heartbeat of God, we will feel the heartbeat of God. And through prayer, God will use us on an extension to bring supernatural intervention and healing to the lives of all the people around us. Okay, let's read Ezekiel 37. At eto po, mas lalo niyong maintindihan yung mga sinabi ko. Okay, starting from verse 1. The hand of the Lord was upon me and brought me out by the Spirit of the Lord and sent me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones, and the floor of the valley, bones that were very dry. Okay, yun po yung shinare ko sa inyo. Hindi lang basta bone, but valley of bone. At hindi lang po basta bone, dry bones. At marami po tayo niyan sa paligid-ligid. Dry at marami na dry na bones. So we want you to see the real condition of the land para mas umalab po ang ating damdamin kung bakit po natin ginagawa ang ating ginagawa. He asked me, eto yung tanong kay Ezekiel ng Panginoon, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Okay, eto po yung tanong sa atin ng Panginoon. Sino dito nakakakita ng maraming taong nasisira ang buhay? Sino dito nakakakita ng maraming tao na wala ng hope? In their condition, miserable condition, desperate condition, in the state of poverty, down moment, wala na silang nakikitang hope. Pero do you believe that that bone can be alive again? This is the question. Can these bones live? Gusto ko ngayon mag-isip kayo ng tao. May naisip mo ba kayo na tao na imposibleng maayos o nag-undergo ng situation? O kayo mismo, or katabi nyo mismo. Tingnan mo yung katabi mo, baka yan ang dry bones. Baka yan na yung tuyo na yung skin. Baka yan na yung wala ng flesh. Baka yan na yung wala ng breath of life. Humihinga lang yan. Nagre-respiration lang yan. Pero wala na talaga yung zoe. Wala na talaga yung breath of life. Meron lang yung bio, pero wala na yung zoe. O tingnan mo yung katabi mo, mukhang humihinga lang yan. Pero meron bang Lord yan? Pwede yung humihinga, nag-i-inhale, nag-i-exhale. Nag-i-in ng oxygen, nag-e-exhale ng carbon dioxide. Pero the truth is, yun na lang ang kaya niyang gawin. Wala ng life. Nagtatrabaho na lang yan. Pero sa loob niya, everything is dry. Kaya nga ang question, can that bones live again? Sa mga tao sa paligid natin, yun ang question. Yung bambuto na yan ay pwede pa ulit mabuhay. Sagutin niyo ko. Kaya pa bang mabuhay ang tuyong buto? Kailangan sama-sama tayo sa pag-iisip na lahat ng taong nakikita natin at binigyan pa ng pagkakataon ng Panginoon ng 2016, yan ay may pagkakataon pa na mabuhay na muli. That bone can still live. Pero tinanong yan kay Ezekiel, ang sagot ni Ezekiel, Lord, kayo lang po ang nakakaalam. Kaya we inquire of the Word of God, and God says it's yes. And so it should be yes to us. Amen. Huwag nating isipin na, Lord, ang hirap, hindi sila pupunta. Ayaw nilang umattend. That bones can live. Amen? Lord,
iniisip kasi natin yung preservation, iniisip natin yung consolidation as a structured. Hindi natin iniisip na yung human being na yan, kailangan ni Lord. Amen. Ang sasabihin lang natin, pag consolidation and preservation, these bones can live. Say it to the person beside you, you can live. You are not dead. You can live. Amen? Who can play the keyboard? Ayun. I want everybody to stand up right now. In verse 4, then he said to me, prophesy to these bones. Ito po yung sinishare ko sa inyo. Prophesy to these bones and say to them. Okay, malinaw dapat sa inyo, ha? Prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Kaya po yung sinare ko sa inyo kanina, there's no other way. It's only through the word of God. If you want miracle, if you want transformation, we need to prophesy to these people according to the word of God. God said, dry bones, come alive. Kung sino man yung mga tao sa paligid nyo na dry bones, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sino dito yung pinipilit mag-preserve sa DYB? Yung do you believe natin? Sino dito yung preserve na tingin mo hindi na mape-preserve? Sige, taas ang kamay. Sino dito uma-attend na ng cell group nyo pero hindi na uma-attend? Sino naniniwala this word is powerful? Amen? Sa salita ng Panginoon, walang imposible. When God said, you prophesy to those dry bones, come alive. That will be alive. It's not about how good you are in relationship. Na darating ang time na mape-preserve yung mga people o madadala nyo sa church. It's not all about how good you are in articulating your faith. It's not how good you are in bringing people or how much resources you have so that you can bring people here para malibre nyo sila sa pagkain o sa fare. It's all about the Word of God. Amen? Amen. This year, ayaw po namin na maging mechanical ang preservation. This year, ayaw po namin na maging mechanical para sa atin yung pagwiwi ng kaluluwa. This year, ayaw ko po na maging mechanical yung ating pag-train, ang ating pag-equip, at yung pagiging leader nyo. Right now, I prophesy, dry bones, come alive. Can you hear that? Come on, reach your hands right now. Reach your hands to heaven. Receive that word. Dry bones, come alive. All the impossibilities of your life, dry bones, come alive. You cannot preserve. You have a problem. You cannot lead. You cannot complete your 12. You cannot disciple people. You cannot make any difference to your nation, to your country, to your community, to the campus, to your family. Dry bones, come alive. Rise up. Walang laman, magkakalaman. Walang lakas, magkakalakas. Yung tuyong buto, muling makakatayo at muling magkaka-function. Yung mga wala nang hininga, wala nang breath of life na galing sa Panginoon, magkakaroon. Dry bones, come alive. This 2016 is a different year for everybody because you are alive
in Christ Jesus. Amen. Because the word has been prophesied to you. The word has been delivered. And the word of God is alive and active. And it is sharper than anything in your life. Any situation, any difficulties, any impossibilities, any problems in your life, it is much, much, much more sharper. It can break through to your life. And it can give breakthrough to your life because it will penetrate. Just believe the word of God. Just receive the word of God. And just ask the word of God to make you alive again. And I tell you, miracles will transpire in your life. And now the dead will live again. Dry bones come alive. Amen. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you for your word. Lord, itong 2016, tanging salita mo lamang ang aming paniniwalaan. At tanging salita mo lamang ang aming itataas. At maniniwala kami na lahat ng sitwasyon sa buhay namin ay imposible. Kaya yung aming pananalangin, yun na yung desperate move namin. We are desperate for you, Lord. Lahat ng bagay sa amin ay mahirap pag hindi kami nananalangin. Sapagkat alam namin sa tuwing hindi kami nananalangin, nilalayo namin ang sarili namin sa pagtanggap sa iyo bilang Panginoon na tagapagligtas. Hindi ka namin nire-receive. Hindi ka namin ginagawang final authority. Maaring nasa sa loob po kami ng simbahan. Maaring umaattend po kami ng cell group. Pero pag hindi po kami nananalangin at ina-acknowledge that truly our faith in you should be established. And the only reason why we do what we do and we can do what we are able to do because we are totally dependent on your power and your anointing. Wala na kaming ibang aasahan pang lakas. Wala na kaming aasahan pang ibang kasagutan. Ikaw lamang ang tanging Diyos na nagbibigay ng kasagutan sa lahat ng bagay. Kaya naniniwala kami, Panginoon, that we are alive again. Because we are 100% connected to you right now. We believe that you are the Lord, there's no one else. We believe that your word is the final authority and nothing else. We believe that the supernatural will always intervene in every situation of our life and nothing else. We can believe the impossible because you make things possible. We can believe that in our weaknesses, in our point that we are down, you can turn all those things into strength. Because when we are weak, you are strong. In our moment of desperation, right now, Lord, we will cry out to you. And also in our desperation of reaching out the lost, Lord, hayaan mo na yung puso namin ay compassionate para sa mga kaluluwa. Nagawin mo rin kaming alulod ng compassion mo at mercy. Hindi lang namin iniisip yung win, consolidate, disciples, sin. Pero kung ano man ang alab sa puso namin, ay galing yun sa trono ng langit. Kaya po, hindi na kami kailangang utusan sapagkat direkta na nare-receive namin ang puso mo. We will commit ourselves, involve ourselves, engage ourselves in reaching people to the lost, reaching the lost people, bringing them into the church.
and building up for their spiritual maturity. Mananatili kami, Panginoon, na yun ang alab ng aming puso. Na hindi na kami kailangan turuan sapagkat yun ang bunga ng aming panalangin. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa 2016. May bagong buhay, may bagong pag-asa, at meron kaming tamang solusyon na hindi na kami kailangan gumawa ng panibago pang solusyon sa 2017 sapagkat nasa sa kamay na namin ang totoong solusyon. Ikaw lamang ang iyong salita, paglilingkod sa kapwa at pagkakaroon ng vision para sa bansa namin at sa bansa sa buong mundo. Kaya labis po kami nagpapasalamat sa bagong buhay. Nagpapasalamat po kami sa bagong taon. Sa iyo po namin ibinibigay ang kapurihan. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.